Sa isang tahimik na baryo na tila nakalimutan na ng panahon, may isang kwento na matagal nang ibinubulong ng hangin tuwing gabi. Isang kwento na hindi mo basta maririnig sa kahit kanino. Dahil ang mga nakakaalam nito pinipiling manahimik o tuluyan ng nawala. Paano kung isang araw may minanakang hindi mo naman hinihingi? Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip at hindi mo na kayang takasan. Ito ang kwento ni Ate, isang simpleng babae na ang tanging hangarin ay magkaroon ng tahimik at maayos na buhay. Kilala siya sa kanilang lugar bilang masipag, mabait at mapagkakatiwalaan. Matagal siyang nagtrabaho bilang kasambay sa isang matandang amo na kilala rin sa pagiging misteryosa. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang matandang iyon, at mas lalong walang nakakaalam kung bakit sa isang lumang bahay sa gilid ng kagubatan siya naninirahan. Araw-araw, pumapasok si Ate sa bahay na iyon na tila ba normal lamang lahat. Ngunit sa bawat paglipas ng oras may mga bagay siyang napapansin na hindi niya may paliwanag. Makakaibang tunog sa gabi, maaninong gumagalaw kahit walang ilaw, at ang pinakamalala, ang pakiramdam na parang may nakatingin sa kanya, kahit siya'y nag-iisa. Noong una, inisip niyang baka pagod lang siya, pagkadala ang puyat at trabaho, ngunit habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang kanyang kaba. Ang matandang amo niya ay bihirang lumabas ng kwarto, at kapag lumalabas man, laging may kakaibang amoy ang hangin, parang nabubulok na kahoy na hinalawanan, kung ano, mang hindi may paliwanag. May mga gabi na maririnig ni Ate ang mahinang bulong mula sa kwarto ng kanyang amo. Hindi ito ordinaryong usapan, para itong dasal o sumpa. Isang lengguwaheng hindi niya maintindihan, ngunit sapat para magdulot ng matinding takot sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang papauwi na siya, napansin niyang tila sinusundan siya ng isang anino. Hindi ito malinaw, ngunit ramdam niya ang presensya nito. Sa bawat hakbang niya, parang may kasabay siyang hindi niya nakikita. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot na hindi niya kayang ipaliwanag. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nagbago ang lahat. Isang araw, bigla na lamang pumanaw ang kanyang amo. Walang sakit, walang babala, parang natulog lamang ito at hindi na nagising. Ngunit ang mas nakakapagtaka, walang kamag-anak na dumating, walang naghanap, walang nagtanong. At doon nagsimula ang lahat. Dahil sa kawalan ng ibang magmamana, naiwan kay Ate ang lahat ng ari-arian ng kanyang amo, kasama ng lumang bahay na iyon. Sa una, natuwa pa siya. Sino ba naman ang hindi isang bahay, lupa, at ilang hari-arian isang biyaya para sa isang simpleng tao? Ngunit hindi nagtagal, napansin niyang may mga bagay na naiwan ang kanyang amo, mga bagay na hindi dapat minamana. Sa bawat gabi na siya ay natutulog sa bahay na iyon, may nararamdaman siyang kakaiba. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. May mapanaginip siyang paulit-ulit, isang matandang babae na nakatitig lamang sa kanya. Nakangiti, ngunit ang ngiting iyon ay hindi mo gugustuhin makita, dilim. Minsan nagigising siya sa kalagitnaan gabi, pawis na pawis. At may naririnig na mahinang ungol mula sa labas ng kanyang kwarto. Kapag binubuksan niya ang pinto, wala siyang makikita. Ngunit ang pakiramdam, hindi nawawala. Unti-unti nagbago si Ate. Napansin ng mga kapitbahay na hindi na siya gaanong lumalabas. Hindi na siya nakikipag-usap tulad ng dati. At ang pinaka-nakakatakot, ang kanyang mga mata, dati puno ng kabaitan, ngunit ngayon, tila may ibang tumitingin mula sa loob nito. May mga gabi na may nakakita sa kanya na naglalakad sa gitna ng kagubatan, mag-isa, walang tsinelas at tila may kausap, kahit wala namang ibang tao. Doon nagsimulang kumalatang usap-usapan. May minana si Ate, pero hindi lang bahay. May naiwan sa kanya ang amo niya, at hindi iyon normal. Habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang takot ng mga tao sa kanya.
May mga hayop na nawala, may mga batang nagsisping, may nakikita silang kakaibang nilalang sabi. At sa bawat kwento, iisa ang tinuturo, si ate, ngunit ang tanong, si ate pa ba talaga iyon? O may ibang bagay na unti-unting kumukontrol sa kanya, at kung totoo lang may ninana siya, ano ang tunay na iniwan ng kanyang amo? Isang simpleng ari-arian ba o isang sumpang hindi na niya kayang takasan dahil sa peryong iyon may isang lihim na matagal nang nakatago. At ngayon tila handa na itong magpakita. At ang pinakamasama, maaring nagsisimula pa lang ang lahat. Hindi doon nagtapos ang mga kakaibang nangyayari. Sa totoo lang, doon pa lamang nagsisimulang magpakita ang mas malalim at mas madilim na bahagi ng kwento. Matapos ang ilang linggo mula nang tuluyang manirahan si ate sa lumang bahay ng kanyang amo, mas naging malinaw sa kanya na hindi ordinaryo ang lugar na iyon. Sa araw, tahimik lang ang paligid. Maririnig mo ang huni ng mga ibon, paggaspas ng hangin sa mga puno at ang simpleng buhay sa baryo. Ngunit pagdating ng gabi, parang may ibang mundo na bumabalot sa buong lugar. May isang gabi na hindi niya malilimutan. Habang siya ay nakahiga, pilit na pinipikit ang kanyang mga mata, bigla niyang narinig ang mahinang kaluskos mula sa ilalim ng kanyang kama. Sa una, inisip niyang baka tagal lamang iyon. Ngunit nang marinig niya ang parang pakinga, mabagal, mabigat at tila galit, nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga ng malalim. Nakatitig lamang siya sa kisame, habang ang tunog ay unti-unting lumalakas. Hanggang sa bigla itong tumigil, kinabukasan, sinilit niya ang ilalim ng kama. Wala siyang nakita, ngunit may napansin siyang kakaiba. May bakas ang putik, parang galing sa labas, kahit na hindi naman umulan nung gabi. Doon nagsimulang magduda sa ate na may pumapasok sa bahay niya. O baka may hindi kailanman lumalabas. Sa mga sumunod na araw, mas dumalas ang kanyang nararanasan. Minsan, habang nagluluto siya, biglang namamatay ang apoy kahit walang hangin. May mga pagkakataon na nawawala ang mga gamit niya at bigla na lamang lilitaw sa ibang lugar. At higit sa lahat, hindi na siya nag-iisa kahit pa walang ibang tao sa loob ng bahay. Isang hapon, naglakas siyang sausapin ng isa sa mga matatandang kapitbahay, si Aling Nena. Kilala ito sa baryo bilang tahimik, ngunit mapagmasig. Nang marinig nito ang kwento ni ate, hindi ito agad nagsalita. Tinitigan lamang siya nito ng matagal. Parang may iniisip kung dapat ba niya sabihin ang alam niya. Hindi ka dapat tumira doon, mahinang sabi ni Aling Nena. Matagal nang may kwento tungkol sa bahay na yan at sa amo mo. Doon unang narinig ni ate ang mga bulang-bulang ang baryo. Ayon kay Aling Nena, ang matandang amo ni ate ay matagal nang pinaghihinalaan na may kaugnayan sa mga kakaibang gawain. May mga nagsasabing marunong itong manggamot, ngunit may kapalit. May iba naman na nagsasabing hindi lang ito basta mangkukulam, kundi may mas malalim at mas madilim na koneksyon sa mga nilalang na hindi dapat ginagalaw. May mga gabi, dagdag ni Aling Nena, na may nakikitang ilaw sa loob ng bahay kahit wala naman siyang kasama. At may mga naririnig mga iyak na parang hindi tao, hindi na alam ni ate kung ano ang paniniwalaan. Ngunit isang bagayan sigurado, lahat ng iyon ay unti-unting nagiging totoo sa kanyang harapan. Habang tumatagal, napapansin niyang nagbabago ang kanyang sarili. Hindi lamang sa ugali, kundi pati sa kanyang katawan. May mga pagkakataon na nagigising siya na pagod, kahit buong gabi siyang natulog. Minsan may mga sugat siya sa kamay o pa na hindi niya maalala kung saan nanggaling. At may mga gabi na pakiramdam niya ay gising siya, ngunit hindi niya kontrolado ang kanyang sarili. Isang gabi, nagising siya na nasa labas siya ng bahay, nakatayo sa gitna ng madilim na kagubatan. Walang tsinelas, marumi ang kanyang paa, at ang pinaka-nakakatakot, may hawak siyang isang bagay na hindi niya agad kilala. Nang tingnan niya ito ng mabuti, halos mapasigaw siya, isang patay na manok.
dugong-dugo, at tila bagong punit. Hindi niya malala kung paano siya napunta doon. Hindi niya malala kung anong ginawa niya. Ngunit ang pakiramdam parang hindi iyon ang unang beses na nangyari. Unti-unti, nagiging malinaw ang isang bagay, may bahagi ng kanyang buhay na nawawala, mga oras na hindi niya maalala, mga pangyayaring hindi niya may paliwanag. At sa bawat pagising niya mula sa mga gabing iyon, pakiramdam niya ay may mas lumalakas sa loob niya, isang bagay na hindi niya kilala. Sa baryo naman, patuloy ang pagkalat ng takot. May isang magsasaka na nagsabing nakita niya si ate sa gabi, nakaupo sa ibabaw ng isang puno, nakatingin lamang sa kanya, hindi gumagalaw. Ngunit ang mga mata nito kumikislap sa tiling. May isang bata naman na nagsabing may nakita siyang ibang ate. Kamukha niya pero mas payat, mas maputla, at may ngiting hindi niya makakalimutan. Dahil dito, unti-unting iniwasan ng mga tao si ate. Wala nang gustong lumapit sa kanya, wala nang gustong makipag-usap, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang magiging mag-isa. Ngunit ang pinakamatinding pagpapo ay nangyari isang gabi ng kapilugan ng buwan. Habang siya ay nakaupo sa loob ng bahay, naramdaman niyang parang may tumatawag sa kanya. Hindi ito tunog, hindi ito boses, ngunit malinaw ang pakiramdam na kailangan niyang sumunod. Dahan-dahan siyang tumayo, lumabas sa bahay at naglakad papunta sa kagubatan. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Habang papalalim siya sa gubat, mas lumamig ang hangin. Mas tumitindi ang katahimikan, hanggang sa makarating siya sa isang bahagi na tila hindi pa niya napupuntahan. Doon sa gitna ng mga puno, may nakita siyang isang lumang altar. Puno ito ng mga kandila, tuyong, dahon at mga bagay na hindi niya agad nakilala. At sa harap nito may isang anino, isang anyo na tila pamilyar, isang matandang babae. Hindi ito malinaw, ngunit sapat para makilala niya kung sino iyon, ang kanyang amo. Hindi ito nagsalita, hindi ito gumalaw, ngunit ang presensya nito, sapat para mapaluhod si ate sa takot. At sa sandaling iyon, may pumasok sa kanyang isip, naala na hindi kanya, mga ritual, mga dasal, masumpa, at isang katotohanan na hindi kayang tanggapin, may minana na siya. Ngunit hindi lang ito bahay at hindi rin simpleng sumpa. Ito ay isang bagay na matagal nang hinintay na may pasa at kila siya ang napili. Habang siya ay nakaluhod doon, unti-unting lumapit ang anino at sa bawat hakbang nito, mas lumalakas ang tibok ang kanyang puso. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumigaw, ngunit hindi niya magawa. Dahil sa loob-loob niya may isang bahagi na hindi natatakot, isang bahagi na tila naghihintay, at bago pa man niya maintindihan ang lahat, biglang dumilim ang kanyang paningin. At sa huling sandali bago siya mawala ng malay, may narinig siyang bulong. Hindi ka na makakabalik. Pagmulat ng mga mata ni ate, hindi niya agad alam kung nasaan siya. Mabigat ang kanyang katawan. Parang piniga ang bawat lakas na mayroon siya. Ang huling alaala niya ay ang altar sa gitna ng kagubatan at ang anino ng kanyang amo na unti-unting lumalapit. Ngunit ngayon, nasa loob na siya ang kanyang bahay, nakahiga sa kanyang kama, basang pawis at tila ba walang nangyari. Ngunit ramdam niya may nagbago, hindi na lamang ito pakiramdaming takot. May kakaibang init sa kanyang dibdib na minsan ay nagiging lamig na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Parang may dalawang magkaibang presensya na naglalaban. Sa loob niya isa na gusto niyang kumawala at isa na pilit siyang kinokontrol. Sa mga sumunod na araw, mas naging malanaw ang pagbabagong iyon. Habang naglalakad siya sa baryo, napapansin niyang tila mas matalas na ang kanyang pandinig. Naririnig niya ang mga bulong ng mga takat malayo siya. Nararamdaman niya ang mga tingin nila, ang takot, ang pagdududa, ang galit, at kahit hindi niya gusto, parang may bahagi sa kanya na natutuwa. Isang gabi, habang siya ay nakaupo sa loob ng bahay, na kumatok sa kanyang pinto, dahan-dahan siyang tumayo at pinuksan ito.
Sa harap niya ay si Mang Lito, isang magsasaka na matagal nang nakatira sa baryo. Kilala niya ito bilang mabait, ngunit ngayon ay halatang may kaba sa mukha nito. Ate, mahina nitong sabi, may nawawala na namang hayop sa amin at may mga bakas papunta rito. Hindi agad nakasagot si ate. Tiningnan lamang niya si Mang Lito at sa isang iglap may sumagi sa kanyang isip isang ala-ala na hindi niya alam kung saan ang galing isang imahe ng dugo, yung pagtakbo sa dilim, yung pahuli. Bigla siyang napatras. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mabilis niyang sagot. Kahit nasa loob-loob niya ay may bahagi na tila alam ang katotohanan. Hindi na nagsalita si Mang Lito. Ngunit bago ito umalis, napatingin ito sa kanyang mga mata. At doon, parang may nakita itong hindi niya inaasahan. Isang bagay na lalong nagpatibay sa kanyang pagkalis nito, isinara ni ate ang pinto at napasandal siya. Humihingal, nanginginig. Hindi ako yon, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, may isang mahinang tinig na sumagot. Sigurado ka ba? Mula noon, mas lalong lumala ang kanyang kalagayan. May mga gabi na hindi na siya natutulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil pakiramdam niya ay hindi niya kailangan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling bukas, kahit ilang oras siyang nakahiga. At sa bawat sandali ng katahimikan, mas naririnig niya ang mga bulong. Hindi na lamang ito galing sa labas, nasa loob na ito ng kanyang ulo. May mga salitang hindi niya maintindihan ngunit unti-unti niyang naunawaan. Mga dasal na parang narinig na niya dati marahil mula sa kanyang amo. Mga utos, mga paalala. At sa bawat pagdaan ng gabi, mas nagiging malinaw ang isang bagay. May hinihingi sa kanya ang presensyang iyon. Isang gabi, habang siya ay nakatingin sa salamin, napansin niyang parang hindi siya nag-iisa sa kanyang refleksyon. Sa likod niya, may isang anino na hindi gumagalaw tulad niya. Nakatingin lamang ito sa kanya, may bahagyang ngiti. Napapikit siya ng marin, ngunit nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nandiyan pa rin ito. At sa pagkakataong iyon, gumalaw ang anino. Hindi siya ang gumalaw, ang anino ang unang kumilos. Unti-unting itinas nito ang kamay nito at itinuro siya. Napatras si ate at napasigaw, ngunit walang nakarinig. Sa baryo naman, hindi na mapigilan ang takot. Isang batang lalaki ang biglang nagkasakit matapos sabihin na may nakita siyang lumilipad na babae sa gabi. Hindi malinaw ang mukha, ngunit sabi niyang ito ay papunta sa direksyon ng bahay ni ate. May isang matandang lalaki naman ang nagsabing may narinig siyang kaluskos sa bubong ang kanyang bahay at nang sumilip siya, may nakita siyang anino na mabilis na nawala sa dilim. At sa bawat kwento, iisa ang unti-unting lumalabas na pangalan si ate. Ngunit hindi lang iyon ang problema. May isang grupo ng mga kalalakihan sa baryo ang nagsimulang magplano. Hindi na nila kayang balewalahin ang mga nangyayari. Hindi na nila kayang mahintay na may mas malala pang nangyari. Kabilang dito si Mang Lito. Kung may masasamang nangyayari, sabi niya sa mga kasama niya, kailangan na nating pigilan. Hindi lahat ay sa ngayon. May ilan na natatakot. May ilan na nagsasabing baka mali lamang ang kanilang hinala. Ngunit sa huli, nanaig ang takot at ang takot ay kayang gumawa ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Habang nangyayari ito, si ate naman ay patuloy na lumulubog sa kanyang sariling bangungot. Isang gabi, muli siyang nagising na wala sa kanyang kama. Ngunit ngayon, hindi siya nag-iisa. Nasa loob siya ng bahay ng kanyang amo, ang dating kwarto na matagal ng sarado. Sa gitna ng silid may mga andila na nakasindi at sa sahig ay may mga simbolo na tila pamilyar sa kanya. At sa harap niya, may isang tao, isang babae na katalikod, mahabang buhok, payat, at tila naghihintay at mahinang tawag nito, hindi iyon ang kanyang boses. Dahan-dahan itong lumingon at sa sandaling iyon parang tumigil ang mundo. Dahil ang mukha na nakita ni ate ay sarili niya. Ngunit hindi ito ang kanyang sarili, mas maputla, mas malamig, at may ngiting puno ng lihim.
Oras na sabi nito, hindi mo na kayang pigilan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo, ngunit hindi siya makagalaw. At sa likod ng kanyang isipan, may isang katotohanan na unti-unting lumalabas, na baka hindi na niya kontrolado ang kanyang sarili. At habang siya ay nakatayo doon, unti-unting lumapit ang kanyang kapareha. Sa bawat hakbang nito, mas nararamdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hanggang sa tuluyan na itong huminto sa harap niya. At sa isang iglap, itinaas nito ang kamay nito at hinawakan ang kanyang mukha, mainit buhay, totoo. At sa sandaling iyon, biglang nagdilim ang paligid. At nang muling gumalik ang kanyang paningin sa labas na siya ng bahay, nakatayo sa gitna ng baryo, napapalibutan ng mga tao. May hawak na sulo ang ilan, may galit sa kanilang mga mata, may takot at sa harap nila si ate. Ngunit ang tanong alin sa kanilang tunay at alin ang dapat katakutan. Habang unti-unting lumalapit ang mga tao, naramdaman ni ate ang galawang puwersa sa loob niya na muling naglalaban. Ang isa ay sumisigaw, tumakbo ka. Ang isa naman ay bulong, lumapit ka. At sa gitna ang kaguluhan, isang ngiti ang unti-unting lumitaw sa kanyang labi. Ngunit hindi niya alam kung siya pa ang umiti. O ang bagay na nasa loob niya, hindi na makagalaw si ate habang papalapit ang mga tao sa kanya. Ang liwanag ng mga sulo ay sumasayaw sa dilim, at sa bawat anino na gumagalaw, parang may ibang anyo na kasabay nitong humahaba at kumikilos ng hindi naayon sa galaw ng may hawak nito. Ang mga bulong ng baryo, mahinang usapan, takot, galit, ay nagsasama-sama sa kanyang pandinig hanggang sa maging isang nakakapinging ingay. Ate, lumayo ka sa amin, sigaw ng isang babae mula sa likod ng grupo. Nanginginig ang boses nito, ngunit halata ang determinasyon. Kung ano man ang nangyayari sa iyo, hindi na iyan normal. Gusto ni ate na sumagot. Gusto niyang sabihin na siya pa rin iyon, na hindi siya ang dahilan ng lahat. Ngunit nang subukan niyang magsalita, parang may humarang sa kanyang lalamunan. Walang lumabas na salita, kundi isang mababang uol na hindi niya nakilala bilang sarili niyang boses. At doon niya naramdaman ang tunay na takot. Hindi na lang ito tungkol sa mga tao sa paligid niya. Hindi na lang ito tungkol sa mga kwento o hinala. Ang kinatatakutan niya ngayon ay ang sarili niya. Sa gilid ng kanyang paningin, muli niyang nakita ang kanyang kapareha. Nakatayo ito sa likod ng mga tao, hindi napapansin ng kahit sino, nakangiti, nakatingin sa kanya na parang may hinihintay. At sa sandaling iyon may bumulong sa kanyang isipan, malinaw, malamig at hindi kanya. Hindi mo na kailang matakot. Hayaan mo na lang. Napapikit si ate, pilit na kinukontra ang boses na iyon. Ngunit sa bawat segundo, mas lalo itong lumalakas. Parangalan na paulit-ulit na bumabangga sa kanyang isip. Biglang may isang lalaking sumugod mula sa grupo, si Mang Lito. May hawak itong sulo at isang mahabang kahoy. Hindi galitang nasa mukha nito, kundi takot na desperado ng kumilos. Kung may masamang nangyayari kailangan na nating tapusin, sigaw niya. Ngunit bago pa siya makalapit may nangyari. Hindi alam ni ate kung paano. Hindi niya naramdaman ang galaw. Ngunit sa isang iglap, napaatras si Mang Lito tila may tumulak sa kanya. Nahulog ang kanyang sulo sa lupa at ang apoy ay kumalat sa tuyong damo. Napaatras sa mga tao, may sumigaw, may nagtangkang apulahin ang apoy. At sa gitnang kaguluhan, si ate ay nanatiling nakatayo. Hindi gumagalaw, ngunit ramdam niya ang isang puwersa na unti-unting kumakalat mula sa kanyang katawan, mainit, malakas. At hindi niya kontrolado. Hindi ako to, mahina niyang bulong. Ngunit sa pagkakataong iyon, may isa pang boses na sumabay. Hindi na ikaw yan, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi na lang sa loob ng kanyang isipang boses, narinig na rin ito ng iba. Isang malamig na katahimikanang bumalot sa paligid. Unti-unting napatingin ang mga tao sa kanya, ngunit hindi sa kanya mismo, kundi sa likod niya, dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita, ang kanyang kapareha ay hindi na anino.
Nakatayo ito sa likod niya, malinaw na malinaw sa liwanag ng apoy. Parehong mukha, parehong katawan, ngunit magkaibang presensya. Mas maputla, mas tahimik, at may ngiting tila alam ang lahat. Matagal na kitang hinihintay sa binito, habang dahan-dahang lumalapit. Hindi agalaw siya hindi siya makasigaw. Parang ang buong mundo'y tumigil at silang dalawa na lamang ang natira. Sa bawat hakbang ng kanyang kapareha, mas nararamdaman niya pahina ang kanyang sarili. Parang may unti-unting kumukuha sa kanyang lakas, sa kanyang alaala, sa kanyang pagkatao. At sa likod ng kanyang isip, may mga larawan na nagsimulang magpakita, mga alaala ng kanyang amo, ng mga ritual sa gabi, ng mga dasal na binipikas sa harap ng altar. At isang bagay na hindi niya kayang tanggapin, na ang lahat ng iyon ay hindi lamang basta ginagawa. Ito ay ipinapasa, hindi pa huli ang lahat. Bulong ni ate sa sarili. Ngunit sa harap niya, ang kanyang kapareha ay napangiti lamang. Matagal ng huli, biglang umihip ang malakas na hangin, namatay ang ilang sulo. Ang apoy sa damo ay biglang nawala, parang hindi ito kailanman nagliyab. At sa dilim na iyon, mas naging malinaw ang presensya ang kanyang kapareha. Ang mga mata nito ay tila kumikislap, hindi dahil sa liwanag, kundi dahil sa isang bagay na buhay sa loob nito. Isang hakbang na lamang ang pagitan nila. At sa sandaling iyon, naramdaman ni ate ang kanyang mga paa na gumalaw. Kahit hindi niya ito utos. Isang hakbang papalapi, isa pa, hindi, pilit niyang sabi. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na nakikinig, ang mga tao sa paligid ay hindi na makalapit, parang may humaharang sa kanila. Isang puwersa na hindi nila maintindihan. Ang iba ay napaluhod. Ang iba ay napatras, nanginginig sa takot. At sa gitna ng lahat, ang dalawang anyo ni ate ay unti-unting nagtatagpo. Nang tuluyang magdikit ang kanilang mga kamay, may isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Hindi mula sa paligid, kundi mula sa loob mismo ng kanyang ulo. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang paligid ay nawala, ang mga tao ay nawala, at si ate ay napunta sa isang lugar na hindi niya kilala. Madilim. Tahimik at walang hanggan, sa gitna ng dilim may isang boses. Kung gusto mong makalaya, kailangan mong tanggapin. Kung lalaban ka, mawawala ka. At sa unang pagkakataon, naisip ni ate, paano kung wala na talaga siyang matatagpuan? Paano kung ang laban na ito ay hindi para manalo, kundi para manatili? Habang siya ay nakatayo sa walang katapusang dilim, naramdaman niya ang isang presensya sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon, at sa pagkakataong iyon, hindi na niya nakita ang kanyang kapareha, kundi ang kanyang amo. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Mas malinaw, mas totoo, at mas nakakatakot. Simula pa lang ito, sabi nito, at bago pa makasagot si ate, biglang bumalik ang kanyang paningin sa realidad. Nasa gitna pa rin siya ng baryo, napapalibutan pa rin ng mga tao. Ngunit may isang bagay na malinaw na nagbago, ang kanyang mga mata. Hindi na ito puno ng takot, kundi ng isang bagay na mas malalim, mas madilim. At habang unti-unti siyang tumingin sa mga taong nasa harap niya, may isang tanong na bumalot sa kanilang lahat. Kung si ate pa ba ang nasa harap nila, o kung may iba na ang tuluyang nagising sa loob niya. Tahimik ang buong baryo matapos ang nangyari. Walang nagsalita, walang gumalaw. Parang ang lahat ay naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari, kung si ate pa ay lalapit o kung sila ang alayo. Ngunit si ate, hindi na siya gumalaw. Nakatayo lamang siya sa gitna habang ang kanyang mga mata ay unti-unting naglilibot sa paligid. Isa-isa niyang tiningnan ang mga taong dati ay kakilala niya, na kapitbahay, kaibigan, mga taong minsang naging bahagi ng kanyang simpleng buhay. Ngunit ngayon parang hindi na niya sila kilala. At ang mas nakakatakot, parang hindi na rin nila siya kilala at mahina ang boses ng isang matandang babae mula sa likod. Kung ikaw pa yan, lumapit ka sa amin, isang simpleng pakiusap.
Isang huling pag-asa, ngunit sa halip na lumapit, bahagyang ngumiti si ate. At ang ngiting iyon, hindi na kanya, dahan-dahan siyang umatras. 1, 2, 3 hakbang. Hanggang sa tuluyan siyang lumingon at naglakad papalayo, pabalik sa direksyon ng kanyang bahay sa gilid ng kagubatan. Walang sumunod, walang nangahas. Dahil sa sandaling iyon malinaw sa kanilang lahat, anumang pumalik sa baryo, hindi na si ate iyon. Pagdating niya sa bahay, agad niyang sinara ang pinto. Ngunit sa loob, hindi siya nakaramdam ng katahimikan. Sa halip, mas naging malinaw ang presensya na matagal ng nakapaligid sa kanya. Parang ang bawat sulok ng bahay ay may buhay. Ang bawat anino ay may mata at ang bawat tunog ay may kahulugan. Hindi na siya natakot. Sa totoo lang, hindi na niya alam kung paano matakot. Habang siya ay nakatayo sa gitna ng sala, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses. Sa wakas, pumalik ka na, dahan-dahan siyang lumingon, at doon niya nakita ang kanyang amo. Hindi na bilang anino, hindi na bilang ala-ala, kundi bilang isang malinaw na anyo, nakaupo sa lumang silya, nakatingin sa kanya na parang walang nangyari. Hindi pwede. Mahina niyang sabi umatras ng isang hakbang, ngunit umiti lamang ang matanda. Bakit hindi sagot nito? Hindi mo ba naramdaman? Hindi mo ba napansin kung gaano ka na nagbago? Pumilis ang tibok ng puso ni ate. Mga alaala ang sumagi sa kanyang isip, ang mga gabing nawala siya, ang mga bagay na hindi niya maalala, ang dugo, ang kagubatan ng altar. Hindi ako yon, bulong niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya pinaniwalaan ng kanyang sarili. Hindi mo kailangang itanggi, sabi ng matanda. Dahil ang totoo, matagal ka ng bahagi nito, natigilan si ate. Hindi, minan ako lang to, sagot niya, pilit na hinahanap ang natitirang katwiran sa kanyang isip. Ngunit doon mumiti ng mas malawak ang kanyang amo. At yan ang akala mo. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa buong bahay. At kung sasabihin ko sa iyo, duktong matanda, na hindi ka basta napunta dito, kundi pinili ka na noon pa ng laki ang mga mata ni at anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang tumayo ang matanda at sa bawat hakbang nito palapit, parang lumalamig ang hangin. Hindi kita kinuha bilang kasambahay dahil kailangan kong tulong. Sabi nito, kinuha kita dahil ikaw ang susunod. Parang may pumutok sa loob ng isip ni ate. Hindi totoo yan, ngunit bago pa siya makasagot. May isang alaala ang biglang sumulpot, isang takbo mula sa kanyang kabataan, isang araw na hindi niya maalala dati. Isang matandang babae na bumisita sa kanilang bahay, isang tingin na hindi niya makalimutan. Kahit ngayon lang niya ito muling nakita. At ang boses na nagsabing, siya na yon, napahawak si ate sa kanyang ulo. Hindi pwede. Ngunit ang mas nakakatakot, hindi niya na matukoy kung alin sa kanyang alaala ang totoo, at alin ang itinanim lamang sa kanya. Matagal ka nang hinahanda, bulong ng matanda. Ang mga panaginip mo, hindi yon basta panaginip, ang mga naririnig mo. Hindi yun imahinasyon, lahat ng yun paghahanda, unti-unting bumigat ang pakiramdam ni ate. Parang may unti-unting sumasakal sa kanya, hindi pipsikal, kundi sa loob mismo ang kanyang pagpagkatao. Hindi ako pumayag, mahina niyang sabi, hindi mo kailangang pumayag. Sagot ng matanda, dahil hindi ito pinipili, ito ay tinatanggap. At sa sandaling iyon, may isang katotohanan na bumagsak sa kanya. Na baka wala siyang naging control mula pa sa simula, na baka ang lahat ng nangyari ay bahagi ng isang plano, at siya ay isang piraso lamang, napatras siya hanggang sa mapadikit sa pader. Paano ako makakalis dito? Tanong niya halos papulong. Ngunit sa halip na sagot, tumawa ang matanda, isang mahinang tawa na unti-unting lumakas. Umalis, sabi nito, akala mo ba may lubas pa ng laki ang mata ni ate? At bago pa siya makapagsalita, biglang nagbago ang paligid. Ang bahay ay hindi na mukhang bahay. Ang mga dingding ay tila gumagalaw, ang sahig ay parang lumulubog.
At ang mga nino ay anti-anting lumalapit. Hindi ito bahay, bulong ang matanda. Sa itong kulungan para sa'yo. At sa sandaling iyon, napagtanto ni ate na hindi lang siya nahulog sa isang sumpa. Hindi nakulong sa isang lugar na matagal na naghihintay sa niya. Sumigaw siya, ngunit walang nakarinig dahil sa labas ng wala ng baryo, wala ng tao, wala ng mundo. At sa loob ng kadilimang iyon, ang tanging kasama niya ay ang presensya na unti-unting kumukuha sa lahat ng natitira sa kanya. Habang siya ay unti-unting nawawala sa sarili, may isang tanong na sumagi sa kanyang isip. Kung alam niya lang ang lahat mula sa simula, may magagawa kaya siya para pigilan ito. At ngayon, ikaw ang tatanungin ko, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasagana sitong sitwasyon? Mananatili ka ba at lalaban? Kahit hindi mo alam kung may laban ka pa, o susuko ka na lang at hahayaan ang sarili mong tuluyang mawala at sa tingin mo ba makakaligtas pa si ate sa kung anong unti-unting kumakain sa kanya? O ito na ang simula ng isang bagay na hindi na kayang pigilan? Hindi na alam ni ate kung gaano na siya katagal nakatayo sa loob ng bahay na iyon o kung bahay pa ba talaga iyon. Ang mga dingding ay patuloy na kumikilos na parang buhay. Ang sahig ay tila humihinga sa ilalim ng kanyang mga paa. At ang mga anino ay unti-unting nagsasama-sama sa paligid niya na parang may isang layunin. Tumigil siya sa pag-iyak, tumigil siya sa pagtakbo. Dahil sa unang pagkakataon na isip niya, kung wala na talaga siyang matatakbuhan, bakit pa siya tatakas? Huminga siya ng malalim kahit mabigat ang hangin sa kanyang dibdib. Ang takot ay nandiyan pa rin, ngunit may isa pang pakiramdam na unti-unting lumalakas galit. Galit sa lahat ng nangyari. Galit sa matandang babaeng nasa harap niya. At higit sa lahat galit sa sarili niya. Hindi ako papayag, mahina ngunit matigas niyang sabi. Tumigil sa pagtawa ang kanyang amo. Napatingin ito sa kanya, tila nagulat sa pagbabago ang kanyang tono. Hindi mo papayagan. Ulit nito, bahagyang nakangiti. Sa tingin mo may pagpipilian ka pa, ngunit sa pagkakataong iyon hindi na umatras si ate. Sa halip, humakbang siya palapit, isa. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng presensya sa paligid. Parang may pipigil, parang may humihila sa kanya pabalik. Ngunit hindi siya tumigil. Kung ako ang pinili mo, sabi niya, diretso ang tingin sa matanda. Ako rin ang magtatapos nito. Sa isang iklap, nagbago ang ekspresyon ng kanyang amo. Hindi na ito ngumiti. Sa halip may bahagyang lanino ng pag-aalala na dumaan sa kanyang mukha. Hindi mo naiintindihan ang pinapasok mo, malamig nitong sagot, ngunit huli na. Sa loob ng isip ni ate, muling nagpakita ang mga alalang altar sa gubatan, ang mga simbolo sa sahig, ang mga dasal na paulit-ulit niyang narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. Pinakinggan niya, inalala niya, at unti-unti, naintindihan niya. Hindi lang siya biktima, bahagi siyang proseso. At kung may paraan para magsimula ang sumpa, may paraan din para tapusin ito. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. At sa hindi niya maintindihang paraan, ang mga anino sa paligid ay tila sumunod sa kanyang galaw. Parang may koneksyon na nabuo, isang bagay na dati ay hindi niya kontrolado. Ngunit ngayon ay unti-unting sumusunod sa kanyang kagustuhan. Hindi, bulong ng matanda, umatras ng isang hakbang. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni ate. Isang malakas na hangin ang umihip sa loob ng bahay at ang mga kandila na tila wala namang apoy ay biglang nagliyab. Ang sahig ay nagbago, ang mga simbolo ay muling lumitaw, umiilaw sa ilalim ng kanilang mga paa. At kung ito ang gusto mo, sabi ni ate, nanginginig ngunit determinado, tatapusin ko ito dito. Sa isang iglap, ang buong paligid ay nag-iiba. Nawala ang bahay, nawala ang mga dingding. At muli silang napunta sa gitna ng kagubatan sa harap ng altar. Ngunit ngayon, hindi na siya takot, sa halip siyang nakatayo sa gitna. At ang kanyang amo ay tila isang nilalang na unti-unting nawawala ng anyo. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Sigaw nito,
Ang boses ay nagiging mas malalim, mas hindi na tao. Ngunit hindi na siya pinansin ni ate. Lumuhod siya sa harap ng altar at sa unang pagkakataon siyang nagsimulang bumigas ng mga salitang dati ay kinatatakutan niya. Hindi niya alam kung paano niya natutunan. Ngunit lumalabas ito sa kanyang bibig, natural, malinaw at puno ang lakas. At sa bawat salitang kanyang binibigkas, nararamdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib na unti-unting nawawala. Tumigil ka, sigaw ng matanda. Ngunit ang kanyang anyo ay unti-unting nagiging usok, nagiging anino. Ang mga puno sa paligid ay tila umuyuko, ang hangin ay umikot sa kanila, at ang lupa ay bahagyang gumagalaw. Ngunit hindi tumigil siya Sa halip, mas lumakas ang kanyang boses. Mas naging matatag ang kanyang paninindigan, at sa huling salita na kanyang binikas, isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa altar, isang nakakasilaw na puting liwanag. At sa sandaling iyon, isang matinding sigaw ang umalingaw sa buong kagubatan. Sigaw ang kanyang amo. Sigaw ng isang bagay na matagal nang nabubuhay sa dilim. At pagkatapos, katahimikan. Bumagsak si ate sa lupa. Hingal na hingal, nanginginig ang buong tawan. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kagubatan ay tahimik na muli. Wala ng altar, wala ng anino, wala ng presensya. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, naramdaman niya ang katahimikan. Natapos na bulong niya, halos hindi makapaniwala. Unti-unti siyang tumayo at naglakad palabas ng kagubatan. Pagdating niya sa baryo, tahimik pa rin ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot sa hangin, wala nang mabigat na pakiramdam. At nang makita siya ng mga tao, hindi na sila umatras, hindi na sila natakot. Sa halip may pag-asa sa kanilang mga mata. Lumipas ang mga araw, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Wala nang nawawalang hayop. Wala nang kakaibang nangyayari sa gabi. At si ate ay bumalik sa kanyang simpleng buhay. Ngunit hindi na siya tulad ng dati, mas tahimik, mas mapagmasi. At minsan, tila may iniisip na hindi niya sinasabi. Isang gabi habang siya ay nagpupo sa labas ng kanyang bahay, nakatingin sa buwan, may naramdaman siyang kakaiba. Isang malamig na hangin, isang pamilyar na pakiramdam, at sa gilid ng kanyang paningin, may isang anino na gumalaw. Dahan-dahan siyang lumingon, at sa sandaling iyon, tumigil ang kanyang paghinga. Dahil sa likod niya, nakita niya ang kanyang sarili, hindi ang dati niyang sarili. Kundi ang kapareha niya, nakatayo, nakatingin at nakangiti. Akala mo ba? Tapos na, bulang nito. Nanlaki ang mga mata ni ate, hindi pwede, ngunit ngumiti lamang ang kanyang kapareha. Hindi mo maaaring sarin ang isa. Bagay na bahagi mo na, at sa sandaling iyon, naiintindihan ni ate. Ang pinakamasakit na katotohanan, hindi niya natalo ang sumpa, hindi niya ito winasa. Sa halip, tinanggap niya ito at ang mas nakakatakot, hindi na ito kailanman mawawala. Habang unti-unting nawawala ang anino sa dilim na iwan, si ate na nakatayo nanginginig at muling nag-iisa. Ngunit ngayon, alam na niya na hindi na siya kailanman magiging tunay na malaya. At ang tanong na bumabalot sa kanyang isip, kung kailan muling magigising ang bagay na natutulog sa loob niya. Lumipas ang mga linggo matapos ang gabing iyon, at unti-unting bumalik sa tahimik na ritmo ang baryo. Ang mga taong dati nanginginig sa takot ay nagsimulang mag-usap muli sa kalsada. Ang mga batang natakot lumabas sa gabi ay muling narinig na nagtatawanan sa umaga. Parang isang masamang panaginip na sabay-sabay nilang piniling kalimutan, ngunit hindi lahat ay nakalimot. Si ate, hindi kailanman nakalimot. Sa panlabas, tila bumalik siya sa dati. Nakikita siyang nagwawali sa bakuran, bumibili sa tindahan, at minsan ay nakikipag-usap na muli sa ilang kapitbahay. Ngunit sa bawat ngiti niya, may bakas ng pag-iingat. Sa bawat kilos niya, may pag-aalanganan dahil alam niya, hindi talaga nawala ang lahat. Sa loob ng bahay na iyon, kahit nawala ng mga gumagalaw na anino at ang kakaibang pakiramdam sa hangin, may isang
tahip na presensya pa ring nananatili. Hindi na ito malakas, hindi na ito nanakot, ngunit naroon pa rin, parang naghihintay. May mga gabi na nagigising si ate ng bigla, pawis na pawis at hindi niya agad matukoy kung siya ba ay nanaginip o may nangyari talaga. May mga sandali na nararamdaman niyang may nakatingin sa kanya mula sa madilim na sulok ng kanyang kwarto. Kapag titingnan niya, wala naman siyang makikita. Ngunit ang pakiramdam hindi nawawala. Unti-unti, tinanggap niya ang katotohanan na ang nangyari ay hindi basta matatapos sa isang gabi. Na ang bagay na kanyang hinarap ay hindi simpleng kalaban na pwedeng talunin at kalimutan. Ito ay naging bahagi na niya. Isang gabi, naglakas-loob siyang bumalik sa kagubatan hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niyang maintindihan. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga puno, ramdam niya ang malamig na hangin na tila pamiyar na sa kanya. Ngunit hindi na ito tulad ng dati, hindi na ito nakakatakot sa parehong paraan. Sa halip, parang may bahagi sa kanya na comfortable. Nang makarating siya sa lugar kung saan dati naroon ng altar, huminto siya. Wala na ang mga kandila, wala na ang mga simbolo, wala na ang anumang bakas ng ritual. Ngunit nang yumuko siya at hinawakan ng lupa, naramdaman niya ito mahina. Ngunit malinaw, parang tipo kong puso na paatras siya. At sa sandaling iyon, naintindihan niya ang isang bagay na matagal niyang iniiwasan. Hindi nawala ang pinagmulan, hindi ito nasira, nananatili ito, naghihintay ng panibagong anyo. At ang mas nakakatakot, maaring siya na ang bagong sisidlan nito. Bumalik siya sa bahay na may mas mabigat na pakiramdam kaysa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tumakbo. Hindi na siya nagtago, sa halip, hinarap niya ito. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang alamin ang lahat ng kaya niyang malaman tungkol sa nangyari. Kinausap niya si Aling Nena na sa una ay nagatubili, ngunit kalaunan ay nagsabi ng ilang bagay na matagal nang itinatago ang baryo. Ayon dito, ang matandang amoy hindi ang unang nagdala ng ganong uri ng kapangyarihan. May mga nauna pa raw na taong pinili o marahil ay pinili na maging tagapagmana ng isang sinaunang sumpa. Hindi yan nawawala, sabi ni Aling Nena. Lumilipat lang, parang apoy na ipinapasa. Nanahimik si ate matapos marinig iyon. May paraan ba para tuluyan itong mawala? Tanong niya. Ngunit ang sagot ay isang mahabang katahimikan at doon niya nakuha ang sagot, wala. Ang kaya lang gawin ay pigilan, kontrolin at siguraduhin hindi ito tuluyang malibabaw. Mula noon nagbago ang layunin ni ate. Hindi na siya naghahanap ng paraan para makakas. Sa halip naghahanap siya ng paraan para manatiling siya pa rin. Sa bawat araw, pinipilit niyang panatilihin ang kanyang pagkatao, ang kanyang ala, ang kanyang damdamin, ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit may mga gabi na mahirap. May mga sandali na pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilalamon ng isang bagay na hindi niya nakikita. At sa mga sandaling iyon, naririnig niya muli ang boses, mahina, malambay, ngunit mapanganib. Pagod ka na, hayaan mo na minsan, napapikit siya at napahawak sa kanyang ulo. Hindi, ako pa rin to, bulong niya. Ngunit sa kaiputuran ng kanyang isip, may isang bahagi na tila, naghihintay na sumagot. Sa baryo, unti-unting bumalik ang tiwala ng mga tao sa kanya. Hindi man lahat, ngunit sapat para muling makisalamuha siya. May ilan pa ring umiiwas, may ilan pa ring nagdududa, ngunit hindi na tulad ng dati. Dahil kahit sila ay alam na may nagbago, at kahit hindi nila maintindihan, ramdam nila na isang bagay na napigilan. Ngunit hindi nila alam kung hanggang kailan. Isang gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, si ate ay nakatayo sa harap ng salamin, tahimik, walang galaw. Unti niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang mukha. Hanggang kailan at sa sandaling iyon at sa sensiyon may napinsin siya ang kanyang refleksyon ay bahagyang nandala isang segundo, dalawa. At pagkatapos, ngumiti. Hindi siya ngumiti.
Ang kanyang refleksyon ang unang gumawa nito. Nanlaki ang kanyang mga mata, dahan-dahan siyang umatras. Ngunit ang refleksyon na natili at mas lumawak ang ngiti nito. Hindi ka nag-iisa, bulong nito. Hindi sa salamin kundi direkta sa kanyang isipan na paatras si ate hanggang sa mapaupo sa sahig. Hindi puti. Ngunit ang refleksyon ay unti-unting lumapit, hindi palabas ng salamin kundi papasok sa kanyang isipan. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang malamig na haplos sa kanyang likod. Hindi mula sa harap, kundi mula sa likod niya mismo. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa pagkakataong iyon, wala na sa salamin ang kanyang kapareha. Nasa likod na niya ito, nakatayo, nakatingin at nakangiti. Simula pa lang to, pulong nito. At bago pa siya makasigaw, biglang namatay ang ilaw. Pumalot ang dilim sa buong bahay. At ang huling narinig sa gabing iyon ay isang mahinang tawa. Hindi malinaw kung kanino. Hindi malinaw kung ilan at kinabukas, walang nakakita kay ate. Nawala siya na parang bula. Walang bakas, walang palatandaan. Tanging ang bahay sa gilid ng kagubatan na iwan, tahimik, sarado at muling kinatatakutan. At mula noon may mga nagsasabing sa tuwing sumasapit ang gabi, may nakikitang anino sa bintana. Isang babae nakatayo, nakatingin sa labas, at tila may kasama. At ngayon, ikaw ang tatanungin ko sa tingin mo tuluyan nawala si Te o may iba nang nakatira sa kanyang katawan. At kung sakatling marinig mo ang mga bulong sa dilim, lalaban ka ba o hayaan mo na lang silang pumasok? Ay comment mo ang iyong opinion at sabihin mo kung handa ka bang malaman ang susunod na mangyayari. Dahil baka hindi pa talaga tapos ang kwento.